Umaasa ang malalaking business organizations na mawawala na ang katiwalian sa pag-issue ng Letters of Authority ng Bureau of Internal Revenue. Yan ay matapos pulungin ng BIR ang mga ahensya ukol sa resumption ng pag-issue ng LOAS. Yan ang Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Pinulong ng BIR ang nasa 20 malalaking business group para sa paglalatag ng tax audit system, kasunod ng nabunyag na mga issue sa issuance ng Letters of Authority o LOA. Kabilang dito ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Tax Management Association of the Philippines, FINEX, Makati Business Club, PhilExport at Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. Isa sa mga napag-usapang pagbabago sa LOA issuance ay ang Single Instance Audit Framework, kung saan karaniwang isa lamang na Electronic Letter of Authority o ELA ang ilalabas sa kada taxpayer kada taon. May provision din ng BIR sa automatic consolidation ng maraming ELA para sa isang taxpayer sa loob ng isang taon at may karapatan ng taxpayer na tumutol dito sa loob ng itinakdang panahon. Tinalakay din ang bagong paraan ng pagpili ng mga sasailalim sa audit. Ang mga hindi sapilitang audit ay gagawin ng risk-based at system-assisted gamit ang anonymized na listahan ng mga taxpayer upang maiwasang mahaluan ng katiwalian ang sistema. Ayon kay PCCI Vice President for Trade Brian Ang, umaasa ang business leaders na agad maipatutupad ang mga reformang napag-usapan sa pulong. Ani Ang, magandang pangitain ito na unti-unti nang inaayos ng Pilipinas ang ease of doing business policies nito, bagay na posibleng masilip ng mga karatig bansa sa ASEAN, lalo't chairman din ng bansa ng regional body ngayong taon. I hope in the implementation process, the rest of the bureaucracy will follow the leadership. Because as you know, LOAs have been weaponized. And if you talk to the small and medium businesses, they're really afraid of this resumption of the LOA. Dagdag ni Ang, umaasa rin sila sa digitalization ng proseso para maiwasan na ang gulangan pagdating sa pagbabayad ng buwis. Normally kasi they will overstate the taxes that you have to pay. Times 10, times 50 para magpanic ka. And then yung expenses na dinedeclare mo, normally sasabihin niya bawal mo i-declare ang any of your expenses. Ayon naman kay BIR Commissioner Charlie Mendoza, mahigpit umano nilang babantayan ang kanilang mga kawani laban sa pinapalaking assessments at paglabag sa due process. Ani Mendoza, gagawin ito sa pamamagitan ng mas maayos na documentation, standardized checklists, mas mahirap na supervision at parusa sa mga lalabag na opisyal at kawani. Inaayos na ng Technical Working Group ang draft order batay sa mga napag-usapang reforma bago formal na muling ipagpatuloy ng ahensya ang issuance ng LOAs, bagay na maaring masimulan sa huling bahagi ng Enero o sa unang bahagi ng Pebrero. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.